May good news daw ang Malacanang sa May 1, araw ng pagunita ng Labor Day. Pero walang clue. Ang sigurado pala ngayon, sa Mayo 2 ang unang public hearing ng Regional Tripartite Wages and Productivity Board ng National Capital Region para sa hiling na dagdag sahod ng mga manggagawa. Wala namang plano ang palasyo na iurong sa Lunes ang holiday ng Labor Day na papatak kasi sa araw ng Linggo. Live mula sa Maynila, may report si Cedric Castillo. Cedric? Yes, Jessica, sa gitna ng mga serye ng mga kilos protesta ay patuloy pa rin inirereklamo ng ilang mga militanteng grupo itong umano'y napakababang 404 pesos na minimum wage. At kanina may nakausap tayong isang independent research group at ayon dito, higit na mababa ang tunay na halaga ng laman ng ating bulsa. Sige po, kahit saan. Ang 8 oras na ginugugol ni Mang Danilo bilang government employee ang nagsisilbi na rin daw niyang libangan sa araw-araw. Halos di nga raw niya namalayan ang 3 dekadang nailaan sa serbisyo. Dati lang akong janitor noon. Pero high school graduate ako noon. Maluwag pa kasi noon sa sa gobyerno. 1979 ako pumasok. Kabilang siya sa rank and file classification ng mga empleyado ng gobyerno. 10,000 pesos kada buwan ang sahod ni Mang Danilo. Ito na raw ang pinakamalaking sweldong natanggap niya. Ako ni Marcos noon, ang sweldo ko lang noon 390 isang buwan. Binata pa ako noon. Pero ang bilihin noon mura pa. Minsan nga pumupunta ako ng kabila sa Koda nangungutang akong pamasahe. 6,000 pesos na aumento sa sahod ang kinakanta ngayon ng ilang empleyado ng pamahalaan. 125 pesos na across the board wage increase naman ang hiling ng mga manggagawa sa pribadong sektor. Sabay sa init ng panahon kanina, ang may ingay na namang kilos protesta ng grupong Kilusang Mayo 1 o KMU. Sorpresang sinugod ng mga ralista ang tapat mismo ng Gate 7 ng Malacanang. Ang mga gwardya, laking gulat sa mga lumusob na militante. Agad namang rumisponde ang mga anti-riot police, hinarang at pilit tinaboy ang mga ralista. Pangangalampag ng KMU, ipagkaloob na sa mga manggagawa ang 125 pesos legislated across the board wage hike. Sa huli, mapayapang umalis sa mga ralista at nangako ng mas malaking rally habang papalapit ang Labor Day celebration sa Mayo 1. Sa pag-aaral ng Ecumenical Institute for Labor Education Research o ILER sa datos ng pamahalaan, lumalabas na tila ilusyon lang daw ang 404 pesos minimum wage. Patuloy daw kasi ang paglagapak ng purchasing power o tunay na halaga ng piso. Yung purchasing power, yung kakayahan ng piso na bumili sa palengke. Yung nabibili mo noong 2,000 na 100 pesos na ganito karaming goods, habang tumatagal sa pagtaas ng presyo ng mga bilihin, lumiliit. Sa taong 2011, dahil sa tila walang humpay na pagtaas ng presyo ng langis at mga bilihin, lumalabas na 58 sentimos na lang ang tunay na halaga ng piso. Ibig sabihin, ang minimum wage na 404 pesos, 235 pesos lang ang tunay na halaga. Kung ikukumpara ito sa purchasing power na 95 centavos noong 2001 o noong simula ng Administrasyong Arroyo, mas malusog daw noon ang piso. Maging noong 2010, bago manumpa ang bagong administrasyon, nasa 63 centavos pa raw ang tunay na halaga ng piso. Mas mataas pa rin sa kasalukuyan. Kaya kung minimum wage ang pag-uusapan base sa tunay na halaga ng piso, lumalabas na sa halos 1 dekada sa ilalim ni dating Pangulong Arroyo, 5 piso lang ang kabuuang increase na tinanggap ng mga manggagawa. Kung kukwentahin naman ang tunay na minimum wage ngayong taon, ayon sa grupong ILER, lumalabas na sa 8 buwang panunungkulan ni Pinoy, 235 pesos lang ang tunay na minimum wage o mas mababa pa ng 7 piso sa iniwang real minimum wage ni dating Pangulong Arroyo. Sa panahon na may bagong administrasyon na napakataas ng hopes, ng pag-asa ng mamamayan na sila ang boss, binura yung 5 piso na dinagdag sa tunay na halaga ng sahod mula ng 10 taong administrasyon ni Arroyo ay binura sa 8 buwan. Jessica, ayon pa nga sa DOLE ay malabo na nga raw magkaroon ng dagdag sa pasahod pagdating ng May 1. Sa katunayan nga, gaya na nabanggit mo, ay sa May 2 pa itong nakatakdang unang pagdinig dito sa 75 pesos naman na aumento sa sahod na hinihingi ng Trade Union Congress of the Philippines. At ayon pa sa DOLE ay posibleng on or before May 15 magkakaroon ng resolution itong hearing na ito. Jessica? So umaasa ba itong mga labor groups sa good news o hindi na lang sila umaasa?
Well, lagi nilang inaasahan talaga pag good news. Pero itong 75 pesos na ito, sa mga ilang nakausap natin, hindi rin talaga ganong kalakihan, Jessica. So kung mapagbibigyan nga itong hinihiling nila sa May 15, medyo alangan pa rin. Dahil sa katunayan, itong separate na study naman ng Ibon Foundation na 988 pesos, itong average family living wage. O ito yung halaga para mabuhay ng disente dito sa Metro Manila. 40% lang itong 404 pesos na minimum wage. Ibig sabihin, wala pa tayo dun sa kalahati nung kailangan kitahin ng karaniwang mamamayan dito sa Metro Manila para naman makasurvive araw-araw, Jessica. Dun sa computation naman ng Eiler, magkano ba? Kasi hindi nila sinabi, sabi nila yung minimum wage daw ngayon, in effect, 235 pesos lang. Sa palagay nila, magkano dapat ang minimum wage dito? Okay, Jessica, unahin natin dun sa 2008, 3 years old na itong survey ng DOLE na 957 pesos cost of living sa Metro Manila. Ito yung kailangan din para mabuhay araw-araw dito sa Metro Manila. At kung i-consider natin itong 58 centavos na nga lang na halaga ng piso, lalabas na 1,650 pesos ang minimum o ideal na minimum wage ng isang taga Metro Manila para makasurvive araw-araw. Medyo malayo pa rin dun sa sahod na tinatanggap natin ngayon, Jessica. Maraming salamat, Cedric Castillo.